magbibigay ng mensahe ngayon sa pamamagitan po ng bigay ng Panginoon. Ayan. Sige po, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating putihing pastora. Pastora Aganda. Ayan. Pastora Aganda, pinagpala. Ayan. Ayan po, palakpakan po natin ang Panginoon. Si Pastora Winona Aganda. Ayan. Siyempre, nag-iisang asawa. Ano ba mga intro kailangan? Pinakamaganda, pinakamabait, pinakamasipag. Ayan. Nag-iisa, only one. Ayan, the only one. Okay, sige po, si Pastora Winona. Ayan. Only one. Ayan, thank you. Munti pang makalimutan, nag-iisang asawa. Ayan, a blessed woman. Tayo ngayon ay nagse-celebrate ng Mother's Day. Ayan, ngayon pa lang batiin niyo na ang mga mommy na narito sa ating church ngayon. Sabihin mo, kamayan niyo naman yung mga mommy ngayon. Yun na, sabayuan niyo. Sabihin niyo, at sabay na, you are a blessed mother in the world. Ayan. Ayan, at binabati ko rin siyempre yung mga ayan, Happy Mother's Day! Ayan, maraming mami ngayon. Ayan, celebrate natin ang ating ayan, kasarap talaga pag binabati ang mga mami. Dahil kung walang mami, walang anak. Amen? Kung walang mami, walang asawa ang mga kalalakihan. Kaya ang babae ay pinili ng Diyos. Kaya sabihin mo, bilang babae, you are a blessed woman of God. Amen po ba? At ang aking topic dito, it's about the blessed woman. Ikaw at ako ay pinagpala ng Diyos. At bago tayo pinagpala ng Diyos, merong higit na pinagpala na babae na talaga namang siya ang pinagmulan ng ating kaligtasan. Yun ay ang ating si Mother Mary. Tayo po ay magsiyuko at manalangin. Samahan niyo po ako, yumuko po kayo sa ating panalangin. Hallelujah, Lord. We glorify your name, O God. We worship your name, O Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa araw na to na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat dahil ito ay special day ng mga kababaihan. Mga babaeng pinili mo sa iyong ubasan. Mga babaeng handang maglingkod sa iyong iglesia. Mga babae na handang magmahal ng asawa at mga anak. Handang magmahal ng mga ipagkakatiwala mo sa amin, O God. Lord, salamat bilang babae. Nakatayo kami ngayon, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, pinagkatiwalaan mo kami ng isang anak. Anak na pinagmulan, Lord, na kami bilang tunay na babae, Panginoon. At tunay, maraming salamat. Pinagkatiwalaan mo sa aming mga kamay na magkaroon kami ng anak na babae, anak na lalaki, upang ito ay mahalin, ihubog namin sa iyong salita, dalhin namin sa iglesia, dalhin namin sa kaliwanagan na ikaw ang dapat mahalin sa espiritu at katotohanan. Lord, salamat. Bilang babae, Lord, kami handang maglingkod sa iyo. 10 ng aming nasasakupan. Sabi mo nga, Lord, ang ina ang ilaw, Lord, at ang aming ama ang haligi, Lord. Salamat sapagkat patuloy kami magliliwanag sa aming pamilya. Kami magiging huwarang ina upang, Lord, ang bawat anak namin sa kanilang paglaki, kami ay magiging inspirasyon nila na sila'y tunay na idinaan namin sa iyong paanan, Panginoon. At tuturuan namin silang magmahal sa iyo, Panginoon, at maglingkod sa iyo. At matuto kaming umawit ng mga awiting makalangit, awiting papuri para sa iyo. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon Jesus.
Ayan, kayo ba ay nagagalak dahil kayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng anak? Amen. Marami sa Old Testament na talaga namang bilang babae, yan ang minimithi ng isang kababaihan, ang magkaroon ng anak. Amen po ba? Kung paano si Sarah, mga propeta, na mga woman of God, na dininig naman ng Diyos ang kanilang panalangin. Sino ang kauna-unahang babae na pinagpala ng Diyos? Ito ay si Mother of Jesus, Mary. Ayan. Ayan ang the blessed woman. Ikaw at ako ay pwedeng piliin ng Diyos upang maglingkod, magbahagi ng salita, kung paano ako ngayon ay nagbabahagi, na ni sa panaginip ay hindi ko alam na ako'y magiging pastora. Amen po ba? Ngunit bago inalaw ng Diyos ang mga ganung bagay, ako ay nagpakalalim muna sa Diyos. Naging taga-tahi ng damit, naging taga-luto, taga-serve. Mag-uumpisa muna tayo sa mababa. Eka nga ang pinipili ng Diyos ay yung magiging mapagkubaba, marunong sumunod, marunong mag-intay sa calling ng Diyos. Ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Sabihin mo nga, ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Amen. Tayo'y hihinugin niya sa kanyang salita. Luke 1:30-31. Ayan. Paano bang mag-ano rin Parang hindi ko. Nako, for the first time, nakalaptop tayo ngayon. High-tech, kaya hindi ko maano. Paano to? Ito. Ayun. Luke 1:30-31. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." Sinabihan ng angel na si Mary ay huwag matakot o mabahala sapagkat ang pabor ng Diyos ay ibinigay sa iyo. Ang pabor ng Diyos ay itinakda para kay Mary. Itinakda ayon sa prophecy, ayon sa itinaga ng Diyos upang tayo ay maligtas. Ayan. Sumunod. Parang nahirapan ako. Parang kailangan ko na assistant dito. Pastor, wala ba ritong mouse? Ayan. Ganun lang ba? Ganun lang pala. Ayan. Number 1. Nagbigay ako ng mga kung bakit si Mary ang pinili ng Diyos. Number 1. Ayan. Masanay ako ng notebook Pansinin nyo, masanay ako ng notebook. Dapat i-highlight mo na nga lahat. I-highlight mo na lang, siya na lang magpaisa-isa ron. Ayan. Very good. Thank you. Ayan. Ito na siya. Why did God choose Mary, Jesus become a mother? Mary was chosen not because his power, wealth, of any position, because she found with God favor. Ang Diyos ay hindi pumipili kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay maganda, kung ikaw ay kilala sa politics o may posisyon kang hinahawakan. Hindi doon tumitingin ng Diyos. Saan unang tumitingin? Kasi ang tao, kilala ka kapag mayaman ka. Amen? Kilala ka kapag nasa gobyerno ka. Amen? Kilala ka kapag mataas ang pinag-aralan mo. Pero ang Diyos hindi doon tumitingin. Kaya, ang tinitingnan ng Diyos, why Mary chose? Mary had right family, ranking by King David. Siya yung pinili ng Diyos. Bakit? Yung pinagmulan niya ay pinagmulan sa lahi ni King David. Na siya namang, talaga namang kailangan na siya ay nakatagda sa prophecy, na ipinapisi sa Messiah. At naka-engage siya kay Joseph because they visit Bethlehem where message of prophesied to born. Nakatalaga na siya ay naka-engage kay Joseph. Ano yung Ayan. Ibinalik mo yan.
Ayan. Luke 1:30-31, but the angel said, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are called him Jesus. Unang characteristic, anak, bakit siya ang pinili ng Diyos? Huwag na ako tumingin dito, ikaw na lang mag-ano, nalilito ako rin eh. Dito. Ayun, pindot ka lang na pindot. First characteristic, ayan. Ayan. Parang, first, eto. Eto nga, eto. Ayan. Ako na lang pipindot. Una, bakit si Mary ang pinili? Una, Mary is a virgin. A central figure by symbolizing purity. Kailangan talaga virgin yung pipiliin ng Diyos. Yung wala pang flesh na ano siya. Ayan. Luke 1:34-35, how will be this? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power most high in overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Parang, ayan. Una, pinili siya dahil siya ay virgin. Yeah. Second, her humanity and willingness to obey made her the vessel of the Savior. Unang-una, meron siyang pagsunod, meron siyang tinatawag na willingness. Marami kasi na minsan itinutulak na, halimbawa, ako may sinabi ko, uy, magaling ka mag-song leader ka. Ay, hindi, di ba? May uma-against pa. Siya hindi. Nung sinabi agad sa kanya, ng angel na ikaw ang pinili, ikaw ang tinakda na isisilang mo ang Savior ng buong mundo, hindi siya nag-doubt, hindi siya nag-no, o hindi siya nag-no, hindi siya yes, willing siya agad. Yung sinabing meron siyang submission character. Sinabnit niya agad yung sarili niya, at kung yun daw ang nais ng Diyos, nag-yes siya agad. May your word fulfill the angel lips. Sabi, Mary have a submission heart. Minsan, ang tao ay kulang sa pagsubmit. Aminin na hindi. Minsan sa asawa, ganun din. O, di ba? Sino ba matitigas ang ulo dyan sa asawa? Minsan, pag sinabi ng asawa, huwag mong gawin yan. Kailangan pag nagdesisyon, dalawa tayo. Hindi. Mas matalino ang babae. Mas mahusay ako. Meron bang babaeng ganon? Natatawa si Nanay Dita. Meron feeling kasi minsan ng babae, siya yung magaling, siya yung talagang may ano. Pero, merong submission dapat tayo. Amen. Isasubmit din natin yung sarili natin dahil sila ay talagang, asa na yun? Ayan, meron siyang kababaan ng loob, meron siyang willing na sumunod, at andun talaga yung submission niya kay Lord. At siya yung character niya, yun yung character niyang una, virgin, tapos humanity. Number 3. Ayan, number 3. Bilis lang tayo. Ayan, number 3. Mary always pray and devotion every day in her life. Siya yung nakita ni Lord nung siya'y dalaga, nung siya pa lang ay pinanganak na, nasaan ka na kasi siya ng lahi ni King David. Ang kanta siya na talagang mananampalataya, naglilingkod na kay Lord. Kaya yung nakagis na niya na kung ano yung ginagawa nung kanyang mother at father na si Ana, ay talaga namang siya'y nag-aayuno at gumawa pa siya ng kanta kay Lord. Mary always pray and devotion every day in her life. Sa Luke 1:46-55, and Mary said, ito, kanta niya to, ginawa niya tong kanta, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for thou hast been mindful of the humble state of His servant. Now and generation will come blessed. For the mighty one has done great things for me. Holy is His name, His mercy extend to those who fear Him. From generation to generation, He has performed mighty deeds with His arms. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has
brought down rules from their thrones and has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has enriched away empty. He has helped his servant Israel, remembering to the merciful, to Abraham and his descendant, forever just promise our ascension. Yan ay inano ni Mary. Siya ay worshiper ni Lord. Siya ay nagko-compose din ng kanta, nananalangin, lahat ng para i-glorify ang Diyos ay ginagawa niya. And Mary never lose faith, ang apat. Hindi nawala ang kanyang pananampalataya una bes. Lalo na ang Panginoong Yesus nung panahon na pinahihirapan, tinotorture, ganun na lamang, Diyos ko, yung pag-iyak niya na talaga namang bilang ina, kapag ang anak mo, nakikita mong tinotorture, tinutusok na sibat, umaagos ang tinik dito, yung dugo, yung damang bilang ina, talagang hindi nawala ang faith niya. Nanalig siya na yun ang nakasulat na dapat maganap. Hindi siya nagkaroon ng galit, hindi siya nagtanong. Ganon ang babae. Maraming sakripisyo. Minsan, ang babae, aminin sa hindi. Eto, mga anak to. Bert? Minsan, akala ng mga anak kontrabida ang ina. Sino ba nag-iisip na kontrabida minsan ng ina? Lalo na kasing liit ni... Ilan taon ka na, Bert? Ilan taon ka na? Third? 12 years old. Yang ganyang edad, 12, 13, 15, nai-inlove na yan. Nanliligaw na yan. Yung babae naman nakikipag-boyfriend na. At pag binawal ng isang ina yan, di ba? Uy, anak, bata ka pa, may gatas ka pa sa labi. Nililihiman yung magulang. At minsan, natatanim sa isip nila, kakontrabida naman ng mami ko. Para bang hindi dumaan sa pagkababae. Yung feeling bang nagiging kontrabida minsan ng magulang. Doon mali ang isang anak. Na hindi nila alam kung paano si Mary hinuhubog niya yung anak, tayo rin hinuhubog natin anak sa magandang daraanan, sa magandang kapanahunan ng pag-aasawa. Na karamihan, kaya marami nag-aasawa ng minor de edad, nag-aasawa, sumusubok dahil sutil na anak, hindi nakikinig sa payo ng magulang. O sino ba yung mga dalaga dyan at binata? Hindi ako yon, sabihin mo. Kaya pag uwi niyo sa bahay, mga anak, akapin nyo ang iyong ina. Yung simple things na sabihin nyo lang na Happy Mother's Day. Kahit wala kayong gift. Kung gusto nyo bigyan ng gift, bilhin nyo yung candy, chocolate, yung kahit isang piraso lang. Madaman niya. Kasi ang isang ina, hindi tumitingin sa halaga ng bigayan. Ang tinitingnan nila, yung naalala ka. Kahit malang sa text, kahit malang sa messenger. Buti nga ngayon, high-tech na yung anak ko nasa Europe ngayon, naiyak ako, binati niya ako ng Happy Mother's Day. Si David. Thank you, anak. Ayan, thank you sa pagbati. Yung bang araw ng kababaihan, huwag kalilimutan. Kasi importante yan. Lalo na kung may mga asawa kayo, yung asawa dyan, bigyan nyo kahit isang chocolate o candy o tinapay. At sabay akap na, Happy Mother's Day. Ikaw ang bigay ng Diyos sa akin. Amen po ba? Maliit na bagay, ngunit precious sa puso natin yan. At hindi natin makakalimutan yan, yung mga ganyang bagay. Alam mo, mapapalad kayo, may magulang pa kayo. Ako wala nang ina. Wala na akong nanay. Happy Mother's Day, Nay. Bakit? May araw kasi tayo na pag-uwi. Maaga umuwi si inay, kaya... Ay, Diyos ko. Happy Mother's Day, Nay. Dali lang. Mapalad ang mga buhay ang ina. Hanggat buhay, bigyan niyo the best. Hanggat buhay, batiin niyo sila, akapin niyo sila. Maliit na salitang I love you, napaka-precious niyan. Kahit pag umuwi na ang inyong nanay, kahit libu-libong salitang I love you, kahit libu-libong salitang patawad na hindi nyo naibigay yung the best sa iyong ina, hindi na maririnig yan.
At wala na rin sasagot na, anak, salamat. Wala na sasagot. Ano yung karakter ni Mary? Panglima, compassionate heart, pusong mahabagin, yung pusong maawain, yung may pusong malasakit sa kapwa. Bilang ina, ganyan tayo. Yan ang role natin. Kahit ang anak natin, tinataguyod natin yan, pinangungutang natin yan para makatapos lang ng pag-aaral. Ginagawa natin ng the best. Ang ina ay nagiging doktor. Amen po ba? Kapag may sakit ang anak, nagiging doktora ang nanay. Siya yung nag-aaruga, nagbabantay ng 24 hours. Amen? Dahil naranasan ko yan, lalo na doon na-dengue yung anak ko. Halos dumugo, mamula yung puti ko, ako yung nagbabantay sa ospital. Dahil sa'yo nang galing ang anak mo, karugtong ng pusod mo, kaya lahat ng bagay gagawin mo, mapaganda lang ang buhay ng iyong anak. Ngunit minsan, mga anak, huwag niyong kalilimutan na ang nanay niyo ay bayani sa iyong buhay. Ngunit maraming anak na sila pa ang lumalaban sa magulang. Sila pa yung pag nagkaroon ng yaman, nakapag-asawa, minsan nakakalimutan ng dalawin ng ina. Busy na sa kabilang pamilya. Ngunit una mong naging pamilya ang iyong ina. Una mong naging pamilya ang magulang mo. Kaya totoo yun sabi nila. Mag-anak ka man ng 15, mag-anak ka man ng 10, iiwan ka ng anak mo. Ang magiging kasama mo lang ay ang asawa mo. Kaya nga sabi, di ba, sa isang nabasa ko, sino yung pinili niya? Sino pipiliin mo? Anak mo o yung asawa mo? Ang pinili niya ay asawa. Bakit? Ang asawa ay katuwang mo sa hirap at ginhawa. Ang anak mo, pag nagkapamilya yan, madalang mo nang makita yan. Makikita mo lang yan pag may okasyon. Pasko, New Year, birthday. Every occasion day. But one thing na ibinigay ng Diyos ay meron na tayong cellphone. Meron na tayong social media na kahit nasa ibang bansa, kahit nasa probinsya yan, araw-araw pwede tayo mag-video chat. Kami ni David, araw-araw magkasama pa rin. Personal kami nag-video chat. Bakit? Sabi nga ng anak ko, Mami, salamat sa Diyos. Sabi niya, bakit ka ako anak? Kasi kung hindi uso cellphone at hindi kita nakikita, Mami, mabubuwang ako rito sa Europe. Buti na lang, Mami, panahon ko ngayon. Nakikita ko pa rin kayo nakikita ko pa rin kapatid ko, nakita ko pa rin si Daddy. Alam ko kung ano yung nangyayari diyan. Salamat sa Diyos. Pinagpapasalamat niya ang social media. Bakit? Para siyang nasa Pilipinas din. Yun ang advantage. Ang bait ng Diyos. Amen? Nung araw, hindi uso yan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, nare-reach na natin ang mga nasa ibang bansa. Amen? Ano sinabi niya? Unang inano ng compassion ni Mary, yung unang naghimala ang Diyos, yung nung umaten sila ng kasalan, naubusan ng alak doon. Sinabi niya kay Jesus na wala ng alak. Pero ano sinabi sa 1, 2, 3, 5, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Umaten sila. Woman, why do you involve me? Sabi ni Jesus. Kasi ayaw pa niyang iyan yung kapangyarihan niya. Pero my hour has not yet come. Sabi niya, hindi pa ito ang oras ng aking paghihimala. Sinabi niya kay Mary. Pero dahil si Mary ay mahal niya, his mother said the servant, do whatever he tells you. Doon nakilala ang himala ng Diyos. Nakikita mo yung samahan ng mother and son. Andun yung sunuran ba? Tayo, bilang magulang, nag-uutos tayo minsan sa ating mga anak. At kung minsan pag hindi tayo sinusunod, di ba, ang sakit-sakit.
Yung parang hindi ka iniintindi, hindi ka ibinabaliwala. Kaya minsan sasabihin mo sa anak mo na sila dalaga at pinata pa, anak, pag naging magulang ka at inutusan ka inutusan mo yung anak mo at hindi ka sinunod, mararamdaman mo ang manaramdaman ko ngayon. Bakit? Kasi hindi pa niya alam hindi pa siya parent, hindi pa siya magulang. Kaya tayo bilang magulang, tinitrain na natin sila na yung mabubuting gawa ang gawin. Para yun ang ma-impart niya sa magiging anak niya. Yung pag-obey. Kaya si Mary ay pinili din, meron siyang obey heart, meron siyang compassionate, submission, andun lahat. Yung pagiging makadiyos niya, andun din. Kaya ang gusto ng Diyos, train the child the way we should go. Gusto niya na i-train nyo sa mabuting bagay ang lahat ng inyong mga anak. Dahil kung sila ay mamali ng landas, sino bang magulang dito yung unang nagsalita, yung anak natuwa pa ang unang itinuro pagmumura? Sino magulang yun? Diyos ko, wag naman sana. Meron kasi magulang na, ang galing ng anak ko, husay magmura, ang lutong. Meron mga magulang na ganyan na tuwang-tuwa pa. Can you imagine that? Mali na nga yung tinatahak ng anak. Pinalakpakan pa. Di ba? Maraming ganyan. Bakit? Because innocent. Innocent siya sa salita ng Diyos. Mangmang. Ibig sabihin, walang kaalaman na yung mga bad words ay hindi dapat idinidikta sa anak. Pag may nakaaway ang anak, ano tinuturo ng ama? Pag sinuntok ka, doblehin mo suntok. Di ba? May mga tatay na ganyan. Tinuruan pa na huwag kang patatalo. Tadyakan mo pa. Di ba? Marami ganyan. Kaya nga gusto ng Diyos, bilang magulang, ituro na, ilapit na agad sa Diyos upang hindi siya mamuhay sa kasamaan. Amen po ba? Kaya ang magulang, unang-una, siya ay nagiging doktora. Ang ina, nagiging doktora. Ang ina ay nagiging teacher. Amen? Sa pagsalita pa ng anak, unang bigkas niya, sino una nagtuturo? Ang nanay, di ba? Huwag magagalit ang mga tatay dyan. Kasi nanay talaga ang laging kasama dyan. Amen? Kasi siya yung laging katabi sa kama, siya yung nagpapadede, siya yung nagpupuyat, at siya yung laging pag umiiyak at hindi natutulog ang ina. Naranasan ko yan kay David. David, kung alam mo to, isang araw ka nag-iiyak, isang araw ako hindi natulog. Tapos, nung lalakad si Daddy sa Antipolo, sabi niya, 2:00 na ng madaling araw, bakit gising ka pa rin? Yung anak mo, hindi naman siya umiiyak Tawa lang ng tawa, tapos gising. Hindi mo pwedeng tulugan pag gising kasi yung bata. Ayaw ako hanggang sa andun si Tess, yung aking kasambahay na, Tess, parang awa mo na, wala pa akong tulog. Siya pinagbantay ko hanggang sa dumating. Naranasan ko isang araw hindi matulog dahil sa anak ko. Bakit? Doktora nga tayo babantay mo ng 24 hours ang iyong anak. Ganun magsakripisyo ang isang ina. Amen po ba? Lalo na pag may sakit. Ngunit kung yan ay naititv, siguro ang mga anak, maiiyak sa ginagawa ng mga ina. Amen po ba? Hindi dahil sa bida ngayon ng nanay. Pero dahil tayo ay pinili at tayo pinagpala ng Diyos, nating ipahiwatig sa ating mga anak kung gaano kahalaga ang maging isang ina. Amen. Ang ina ay talagang masasabi mong pinili ng Diyos para mag-anak, para ang mga anak ay maturuan dahil tayo guro, tayo doktor, at isa pa, tayo ay kaibigan nila. Amen. Kasi kung ang nanay ay matapang, walang ginawa kundi magalit, do you think yung ina magiging kaibigan nung anak? Hindi. Kahit in love na yan, hindi magtatapat sa iyo yan. Takot na lang magsabi sa iyo yun, di ba? Kailangan makuha mo ang puso ng iyong anak. Damang-dama mo yung puso niya dahil iisa kayo, iisa ang puso niyo. Kung ano yung problema niya, maganda nasasabi sa iyo. Kaya maraming kabataan na nagsisuicide dahil malayo ang loob sa isang ina. Amen? Kaya ang ina, ang unang sinabi ng Diyos na ang magulang ay kailangang unang-unang lumalapit sa Diyos.
Sapagat tayo yung pinaka-head ng family, ang father at ang mother. Yang mag-asawa na yan ang kailangang unang nakakilala sa Diyos upang ang buong sambahayan ay makakilala. Amen po ba? Kasi kung tayo ay walang paninindigan sa pananampalataya sa Diyos, sinasabi ko sa iyo, tayo na yung pinakamalas. Kaya kailangan tayo ay mayroong, ano pa sinabi niya? Si Mary ay prayerful. Siya yung nag-aayuno, nagko-compose ng mga kanta. Kaya bilang magulang, sino pa ba mga buhay ang magulang dyan? Praise God. Napakasarap na buhay ang mga magulang. Ang magulang ay masasabi mong magiging alaala na lang kapag sila'y nawala na. Ngunit mananatili nakatatak sa puso mo. Mga bagay na nagawa mong mabuti sa magulang ay ang Diyos ang magre-reward. Eka nga, inutos niya, mahalin mo ang magulang mo at hahaba ang buhay mo at pagpapalain ka. Ang taong sutil, ang taong hindi mapagmahal sa magulang, hihiksi ang buhay. At ang lahat ng blessing ay ikakat ng Diyos. Bakit? Sa 10 Commandments pa lang, sumuway na siya, di ba? Igalang mo ang iyong magulang. Marami ako napapanood sa FB na binabatok-batukan ng magulang. Dahil mahirap lang. Dahil matanda na. Dahil wala nang pakinabang. Hindi nila alam na ang magulang ay ginto. Ito yung regalo ng isang Diyos sa isang anak. Ang magkaroon siya ng magulang na malapit sa Diyos. Kaya ikaw at ako, kung ikaw ay magulang, idaan natin to sa daang matuwid. Daang may pananampalataya. Daang may pananalig sa Diyos na walang ibang magpapaganda ng buhay kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Walang ibang huhulman ito upang hindi ito ma-broken home family. Maraming broken home family because of lack of knowledge of God. Lack of knowledge of love. Hindi ibibigay ng Diyos ang asawa mo kung hindi ito ay tinakda. Kapag yan ay napangasawa mo, mahalin mo na. Amen. Maging sino ka man. Higa nga ni Sharon Cuneta. Maging sino ka man, mahalin na ang ibinigay ng Diyos. Kung ano ibinigay ng Diyos, ipinagkatiwala sa iyo yan, mahalin mo na. Yan na yung itinakda sa iyo. Kaya nga, kung ano itinakda na prophecy sa iyo, hakbangan mo. Kung paano si Mary itinakda, siya yung blessed woman. Siya yung magdadala ng ating Messiah. Siya yung magdadala ng ating Savior. Siya yung magdadala ng magliligtas sa ating mga buhay. Yun ay hinakbangan niya. Ikaw at ako'y naging magulang na. Kaya ibigay na natin the best na pagmamahal sa ating mga anak. At lagi nating sasabihin sa ating mga anak, read the Bible upang malaman nila kung gaano ang mga kautusan ng Diyos. Upang kaya natin ibabahagi ang salita ng Diyos sa ating mga anak upang makaranas sila ng pagpapala na walang humpay. Pagpapala na regalo ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga tayong bilang ina, Happy Mother's Day sa buong mundo na ngayon ay nagse-celebrate. Maraming ina na tuwang-tuwa dahil hindi ito nakalimutan ng kanilang mga anak. Maliit na salita na, I love you, inay. I love you, mama. I love you, mommy. Amen? Dahil ang salitang I love you ay precious sa puso ng isang ina. Amen po ba? Kahit sa isang asawa yan eh. Pag aasawa mo, hindi nag-I love you sa'yo, kabahan ka na. Kabahan ka na. Di ba? Kailangan laging nag-I love you. Di ba, Jover, Mark? Kailangan nag-I love you kayo sa mga asawa nyo. Dahil importante yan. Amen? Lalo na sa mga anak. Kaya tayo po ay magsitayo. Ano yung unang karakter ni Mary? She is a virgin. Tapos, number 2, prayerful. Ayan. Vanity. At siya ay prayerful, submission, at siya ay lagi siyang may compassionate heart, at siya ay may pusong mawain. Hallelujah, Lord, we glorify your name, O God. Magsitayo po tayo lahat.
Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito ay isang araw na patuloy na ipinahihiwatig mo kung gaano kahalaga ang kababaihan sa mundong ito, Panginoon. Lord, salamat kami pinagkatiwalaan mo bilang maging isang ina, bilang magkaroon ng mga anak, Panginoon. Tunay, Lord, maraming salamat. At dalangin ko sa lahat ng ina sa buong mundo, Panginoon, ay maituro nila, Lord, ang iyong salita. Mahiyakbang nila, Lord, kung paano kahalaga na ang isang ina ay patuloy na nag-aayuno, patuloy na nananalangin sa iyong ubasan, patuloy na nanalangin sa iyong iglesia, Panginoon, at umaawit ng papurit pasasalamat sa iyo. Kung paano si Mary ay laging nag-aayuno, laging nananalangin sa iyong iglesia, lagi siya nagbibigay ng handog na praise and worship sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng pusong kahabagan, compassionate heart, Panginoon. Prayerful heart, Lord, ang ibigay mo sa bawat ina na narito. At sa lahat ng ina, sa lahat, Lord, na nasa ibang bansa, Lord. Damang-dama nila ang kalungkutan, Lord, kung ang mga anak nila ay nasa Pilipinas, O God. Ngunit dahil nariyan ka, Panginoon, ikaw at ikaw ang magpupuno, Lord, ng kakulangan sa kanilang emptiness, sa kanilang puso, Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig mo ay sapat na. Ang pagmamahal mo ay sapat na, Panginoon, upang kami ay totoong mabuo bilang babae, Panginoon. Lord, salamat. Aalagaan namin ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming mga tao na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Ipakikita namin, Lord, na kahit babae kami, Panginoon, kami ay blessed woman of God. Amen. Kami ay blessed woman, Lord. Kami pinagpala mo, kami pinili mo sa iyong ubasan upang maglingkod at patuloy na maghayag na yung salita sa buong mundo, O God. Lord, ang pagiging ina namin, Panginoon, ay patuloy magliwanag, Panginoon, at patuloy, Lord, makapaghayag kami sa aming kapwa magulang, kapwa ina, Lord, na ang pagiging ina ay tunay na pinili kami ng Diyos upang makatayo kung paano si Mary ang lahat ng pagsubok ay napagtagumpayan. Sapagkat ang pananalig niya, he never lose faith, Panginoon. He never lose faith, Panginoon. Hindi mawawala ang aming pananampalataya sa iyo. Mananatili kaming strong faith sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, kami pinili mo, pinagpala mo, at kami, Lord, ay gagamitin mo sa lahat ng dako ng mundo, Lord, upang maghayag at magpasalamat at purihin ka, upang magtestimony, Panginoon, na kami ay patuloy lalakad ayon sa iyong pagkatawag, O God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, O God. Thank you, O God. Oh, we worship your name, O God. We glorify your name, O Lord Jesus. Oh, we worship your name, O God. Thank you, Lord. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan. Tinatawagan ko na po si Pastor Ronnie sa benediction. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, yung mga kalipitan po kasi nangyayari, yung mga kababaihan o kaya kananayan ay nagkakaroon po kumisa ng diskriminasyon. Hindi po ba? Siyempre, sabihin, babae, paano itong magagamit. Alam niyo po, yung pinag-aralan po natin na yan, katulad ni Mary, siya po ay tinawag at pinili ng Diyos. Ginamit po siya. Amen po ba? Kasi sabi, yung nga iba, kung nagkakaroon ng babae, pwede bang tumayo ang babae, pwede bang gamitin ang babae, amen po ba? Marami sa Bible na ginamit ng Panginoon yung mga babae. Amen. Kasi sabi sa Bible kasi, may mga ibang kasing sekta na mga lalaki lang. Ay, hindi kami papayag doon. Tumayo. Hindi kami papayag doon. Babae, pinagpala, di ba? Pinagpala din po yan. Amen. Ngayon po, sa oras na ito, inaiiyak ko po yung mga kalinayan dito sa Oo, harapan. may gift nga pala sa inyo. O, doon na. Ay, bigyan mo upuan. Ayan. Special gift sa inyo. Ipag-pray po natin yung mga nanay. Kasi O, doon na. mga
mga nanay, malaking bagay po yan. Ayan. O, lahat-lahat ng mami. Upuan. Yan. Mami, mami, mami. Mami ka na eh. Yung mami. Mga dalaga pa yan, tsaka ito, wala pong anak. Kaninang umaga, habang maaga ako gumising, alas 5, nag-aaral po ako ng salita ng Diyos sa, hindi ko alam, si Pastor Ramilon na nagaya. Alam niyo po, yung pinag-aaralan ko po, napakaganda rin. Dahil, even yung mga maliliit na bagay, sabi ron, yung mga mahihina, yun po yung ginagamit ng Panginoon. Kaya itong mga kananayan po ito, sila po ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Yeah. Dito, yan. Isa pa.